So, ayun po mga kagandang buhay at nailibot ko po kayo sa aming narintahang lupa. At ayan na, nakikita ko na yung araw, Wen. At saka Nalon, nakikita ko na yung araw. Nakita na? Sana wag umulan para tuloy-tuloy yung pagtrabaho natin. Oh, di ba? Sige, Kubo. dili lang ulan ni Dam. So, ito po, nai-enjoy ang kagandang buhay ninyo. Kahit mahirap, kahit na nagre-risk, ang negosyo namin ito, ay nai-enjoy ko po yung pamamasyal ko. Isa pong bagay yan na hindi nabibili ng pera, di ba Nalon? Oh, tinuod. Yung nag-i-enjoy tayo sa trabaho natin. Mag-unsa kag daghang kwarta unya di ka malipayon. Wala lang gyapon. Totoo yan. Kahit kunti lang pera natin, kahit kunti lang kinikita natin dito at nalagay ito sa ayos. Tinuod. Sabi nga ni Winnie, basta kanunay. Bahala ginagmay basta kanunay. Yan. Kahit maliit lang daw ang kita, basta tuloy-tuloy po mga kagandang buhay. Tinuod. Yung pamimili natin at ma-inspire din po ang ating mga farmers sa Negros na mag-alaga ng hayop. Kasi ang kalakaran talaga ng bilihan sa Negros, meron talagang fixer. Meron talagang maahinti. Hindi na natin talaga makukuha yan. Sabi nga ng mga nag-comment, ano daw Nalon, sana wala na lang daw ahinti. Ay, hindi pwede yun. Hindi pwede. Ang ilaha pag inabuhi magyapon na. Matulungan din natin ang maahinti. Oh, matulungan. Marami ding mababait ahinti Oh, tinuod. Kunti-kunti lang yung mga nagbabash sa atin, maahinti na hindi po nakaintindi. Yun yung mga nagbabash sa atin. Kasi yung mga hindi nagbabash na ahinti, sadyang naintindihan nila yung pamimili natin, mga tawad natin. Oh. Ayan. Kaya shout out po sa mga ahinti dyan, na mga mababait, na nakakaintindi po sa ating pamimili, at yung naniniwala po na naglulugi kami. Thank you so much po. Minsan may mga ahinti talaga na, okay boss, bawi na lang po kayo dito. Talagang binibigyan kami ng discount. Kung alam nilang nalugi kami doon sa unang mga nabili namin sa kanila. Yan po talaga yung mga ahinti din na sobrang mabait, sobra pong maintindihin, trabaho lang, naintindihan din namin kayo. Dahil siyempre gusto rin ninyo na kumita kayo, minsan mahal din yung bili ninyo ng inyong mga hayop sa farmers. Kaya mga ahinti dyan, galingan din ninyong tumawad sa mga farmers para maibigay din ninyo sa amin ng katamtaman din nakikita kami. Para masaya kami na mga behiro, masaya din kayo, di ba? Kumita kayo, kumita kami. Eh, hindi naman maganda yung, siguro nalulungkot din yung mga ahinting mababait. Kung sa mga income reveal ko po ay talagang alam nila kung saan yung hayop nila. At ay naku, nalugi si kabiyahe doon. Pinainom ko kasi ng tubig. So minsan din lahat ng mga tao, di ba Nalon, lahat ng tao may konsensya. Oh, tinuod. Dahang konsensya Dam. Dako konsensya. Di ba sa pamimili mo minsan, yung mga ahinti na nabilan mo na alam nilang nalugi ka, pinapabawi ka rin. Goal sila. Kasi minsan mahal din naman talaga yung kuha nila sa farmers Mahal na mahal. Kaya lahat tayo, kahit sa angle po, minsan may mga nagko-comment, kawawa ang farmers, kawawa ang ganyan. Bakit kami na mga behiro, di kawawa? Oh no! Ganun po yun. May mga dapat hindi tayo one-sided lang, di ba? Oh. Sa mga issues, dapat wag tayong one-sided lang. Tingnan din natin po yung kapakanan ng bawat isa. Minsan nga, pag namili si Kabehang Roger, naawa siya. Ayun, sabi ko, dahil sa awa-awa mo na yan, lagi na lang tayong talo. Sabi ko kay Kabiyahe. Minsan na, dagdagan mo boss, kasi yun talaga yung mga diskarte ng mga ahinti. Pang bigas-bigas lang boss. O ayan, supposed to be sana na tubo namin. Ay pang bigas-bigas, ay yun, napunta na lang doon lahat sa ahinti yung pang bigas-bigas. Sinalon ay wala ng pang bigas-bigas. Minsan po yung sahod na lang ng Souls ng Buhay Vlogs ang sumasahod kay Nalon. Ayan. Ay, ganun talagang gagawin natin kasi dapat mabuhay ang bawat pamilya natin. Mga negosyante sabihin nila, ay, kahit maglugian, maraming pera yan. Wala Puro loan sa bangko, di ba? Oh, no!
Nagsisikap din po ang mga negosyante, mga kagandang buhay, na makabayad po sa mga utang. Kasi ang pagnenegosyo minsan ay walang kasiguruhan, hindi nababalik minsan yung mga gastos mo. Kaya nga, ayaw talagang tumigil dito ni Kabiyahing Roger. This is the last option ng amin pong pamimili at pagdidispose ng aming mga hayop, and this is the best option na dapat noon pa namin ito ginawa. Salamat po sa aming mga subscriber na Lon. Subscriber natin laging sinasabi na pahingahin ang ating mga hayop. Ang dami nang pumunta dito, nagtatanong-tanong. Tapos binavlogs din po ito ni Biyahe ni Timmy. Paki-subscribe na rin po ninyo ang kanyang channel. Actually, sa Facebook page at saka sa YouTube, meron siya. Tapos nauunahan pa diya kaming mag-upload dito. Marami na rin pong nagtatanong, malaking tulong po yan dahil taga Batangas si Timmy. Makatulong po siya sa amin sa disposal po ng ating mga hayop. But of course, dito naman po sa negosyo namin, walang libre dito, di ba Lon? Oo. Hati-hati tayo lahat sa ano dito, Tinawa. pakinabang. Di naman pwede yung tulong ka lang ng tulong, wala kang mapapala. Siyempre, nasa pag-uusap naman yan. Kasi matagal na naming kakilala si Timmy dito. So, syempre, gusto ko lang talaga transparency po. And of course, walang magiging problema. So, ayan mga kagandang buhay, nakikita po natin dahil po malilim at marami pang damo. Ayan, nag-enjoy po yung ating mga kalabaw sa pagkain. So, parang nasa probinsya lang po sila, mga kagandang buhay. So, imbis po i-dispose namin ang aming mga hayop na lugi, dito na lang muna po sila alagaan. Hanggang December at January po. Talagang pwede po kayong pumunta dito para sumipat. Next week na Lon, may baka na. Sa amin po mga ahinti dyan sa Negros, bibili na po kami ng baka. Sana po, katamtamang presyo lang. Huwag nating pilitin pag hindi natin mapirahan. No pressure na dahil kalabaw at saka baka yung bibili natin, madali lang yan. Kasi kung kalabaw lang, mapipressure talaga tayo. Palit o karabaw. Maraming bumibili ng kalabaw. So, minsan nga pag nakikita tayo ng mga ahente na baka yung hayop nila, nalulungkot sila dahil hindi natin masisipat yung mga baka nila. At complete na rin yung information na ng ating vlogs dahil meron kasing hindi rin nagnenegosyo ng kalabaw, baka lang. Itong palo na to, sobrang laki nito. Nauli-ulian na siya, no? So, ililipat ni na Lon sa medyo madabong. Dito, Lon, oh! Oh, ayun, oh! Okay. Yan po. So, merong isa kasi dito, oh, diyan. Oh, ito pa. Ang nga ng buhay. So, ano sila? Kahit magdala dito tayo ng 100, hindi talaga siya kulang sa space. Yan. Pero may mga kalabaw pa rin na parang ayaw kumain. Hindi pa talaga sapat yung pahinga nila. Kung sa tao nga po, umiinom ng gamot yan para wag magramdam ng dizziness, pagsusuka, during nagbabiyahe. Pabalik na po tayo sa ating barracks. So, ayan po mga kagandang buhay ang gagawin natin. Ngayon, dahil busy po ang mga tao natin sa pangungumpay at pag-alaga ng mga hayop, tayo na lang pa maghugas ng pinggan. Kasi yung mga behiro natin, cowboys, driver, kung saan-saan lang po nila nilalagay yung mga pinagkainan nila. Oh, no! So, iba po talaga pag may babae ang team. Pag mayroong isang babae dito na ilalagay natin, tagalinis, tagaluto nila, para pagdating po nila ng galing pangumpay, pakainin yung ating mga hayop. Yan po, wala pong senyorita dito pagka bihiro ka po. Buti na lang po at may source of water po tayo. Nahuhugasan po natin mabuti yung mga utensils. Pabili po ako ng sabon. Saka wala pong sponge. Ano lang? Dito lang, oh. Joy. Tapos, nagkuha na lang po ako ng
Wipes po. Ginamit kong sponge. Ito po, mga binili ko to, mga pinggan bago kami pumunta dito. Pinggan ko ng mga bago. Kasi ang mga tauhan natin, bili-bili ka ng gamit, ay kung saan-saan lang nila nilalagay. Mga kutsara, ang dami-dami. Saan-saan lang nila nilalagay. Kaya laging bili ka ng bili. Yan, mga kaldero po, ang dami kong dinala. Siguro mga apat na kaldero. Bali, 3 kaldero, 1 pong kawali. Yun, ang dinala ko. Para pag gusto magprito, ang ulam, piprito na lang. Hirap po ng buhay behiro. Pag mga asawa ninyo, driver, at saka pahinante, ito po yung buhay nila dito. Minsan, mga walang laba pa yung mga mga damit. Dahil minsan umuulan, nag-aalaga sila ng mga hayop na babasa po sila, mga kaganang buhay. Hirap po. Minsan nagtitiis din sila sa lamig. Kagabi po, nagtiis kami sa hamog. Kasi duyan, folding bed. Yan po, lamig po dito sa Batangas. Oh no! Yan na po ang ating pinggan. Nalinisan na natin. Para pagdating po ng mga nagkumpay, kakain na lang, may lutong ulam na. Okay. It's time na po mga kagandang buhay na ugasan natin yung ating mga isda. Bumili po ako ng 3 kilo po at kalahating isda. Masibo po ito, oh. Ano po ang mga tao natin. Wala silang proper hygienes po. Di po nalilinis mabuti yung mga gamit sa pagluluto, sa pagkain. Lakas na ng immune system nila. Pero si Kabiyahe kasi laging sumasakit ang tiyan. Hindi nasasabayan ni Kabiyang Roger yung hygienes ng kanyang mga tao dito. Meron din pong ibang mga behiro, organized, malinis. Depende rin po siguro sa tao, no? At ang isda natin, nilagay ni Winnie sa balde. Nisa natin. Isda. Mili ako ng malaking isda. Pinaghiwa ko. Pero pinagsama-sama ni Winnie ang paglinis. Sabi ko, ay! Teka lang. At nagiwa-hiwalay na yung mga laman, oh. Lagyan natin ng malunggay para may gulay po ang ating mga cowboy. Oh, hiwa-hiwalay na yung mga karne. Ang isda. So magsabaw lang tayo nito at prituhin yung iba. Andyan lang muna. Tapos ito naman next is una natin ng hasang itong galunggong na puti. So prituhin na lang natin to mga kagandang buhay, yung galunggong na puti. Prituhin natin. Sarap na ang kain ito ng ating mga cowboy. Importante po kasi may tagaluto eh. Dito po hindi na fresh ang isda, oh. Di po kagaya sa Aklan, sa Nabas. Doon po sa aming Sol's Ginabuhay na store. Marami pong naglalako doon. Eh katabi lang po namin ay tabing dagat lang. So, yung mga fresh talaga na isda po yung aming binibili. Hindi po kami sanay kumain dito sa mga isda na patay na sa ice or yung tiyan ba? Hirap, no? Hirap maging behiro. Kaya deserving lang po sana na matikpan din ng team na umasenso na rin yung negosyo natin na to. Deserves po natin yan. Dahil marami lang po kasi mga nagsasabi, nagbabash. Bakit lagi pa kayong namimili kung lagi kayong lugi? Hindi lang po kasi nila naintindihan na kailangan talagang lumaban ng mga negosyante. Kasi sayang rin po yung mga inumpisahan, yung mga unang efforts. May efforts po ng mga negosyante, yung mga na invest na dito sa negosyong ito. Halimbawa po yung na-invest natin truck. Ayan, mga tao na nakasama na natin, parang malungkot na po kasi pag wala sila. Ano po, mga kagandang buhay. Ang dami na pong mga magagandang mga samahan ang nangyari. So, sayang naman pagka tinigil na natin ito. Hindi po ibig sabihin yung mga negosyante ay patuloy pa rin pong namimili ng hayop ay hindi naglulugi yan. Alam ko po yung mga istorya sa stockyard kasi nakakausap rin namin po yung mga behidor din, mga matagal ng biyahe. Sabi nga ng isa, dangal na lang daw ang hinahabol. Kasi parang dangal na lang daw talaga na magpatuloy. Ganon. Yung iba,
Kasi dami na rin utang nila sa yung mga pinanser nila. Demand na sila pong mag-deliver ng buti ang amin na to ay sarili pong puhunan. Kahit sabihin pa po natin utang sa bangko ito, ay sarili pong puhunan ito. Wala pong sa atin, nagpipressure na, oy, dalhan mo na ako dito, deliveran mo na. Magbayad ka na ng utang, kailangan. Dalhan mo ng hayop yung utang mo dito. Tuloy-tuloy lang po hanggang nangyayari. Nagtanong nga po yung isang subscriber ko, bakit daw yung ibang komprador, patuloy pa rin po. Matagal na. Dagdag lang naman yan ng utang sa listahan po. Ano nila? Financer nila. Awawa din po yung mga biyahidor. Yan lang po ang pagkakaalam ko. Yan naman naririnig ko. Kasi sa case naman po namin, pag naglugi po kami, pera naman namin yun. Utang natin sa bangko yun. Walang nagpe-pressure sa atin. Mas maganda pa rin po. O ngayon, meron na tayong investment ulit. Kumuha tayo dito ng gagastusan, 18,000 a month. Tapos gagawa ng kubo. Another na naman po yun na dagdag sa capitalization natin. Ang importante doon, walang nagpe-pressure sa atin kung kanino tayo magbigay, kung kanino tayo magbebenta. Wala po, sariling desisyon po namin ito. Makapamili pa kayo kung saan nyo dalhin ang mga hayop nyo, kung sa inyo talaga ang puhunan. Ay yung iba namang mga behidor, walang sariling mga puhunan, may financer sila, yun ang mahirap. Buti lang ko. Humahaba ang listahan ng utang nila. Oh no! Ano nangyayari dito? Minsan naawa rin ako eh. Ano na lang talaga. Dangal na lang daw talaga ang... Dangal na lang. Bakit sila nag-stop ng paghahayop? Yan po, mga kagandang buhay. At yung iba, naghanap na rin ng ibang option din. Yung ibang biyahiro, may sarili na rin po mga katay. Yung iba talaga, sinsado talaga. Kasi sila yung nakauna sa negosyong ito eh. Sila yung bihasa. Tayong mga baguhan, tandaan nyo po yan mga kagandang buhay, pag kayo po'y baguhan, katunggali po ninyo yung mga datihan na, ay mahirap po pasukin dahil may sarili na silang suki yan, may mga stored na sila na mga diskarte, tayo inaalam pa lang natin, tinutuklas pa lang po natin ang mga diskarte na yan na dati na at matagal nang inaalam nila at matagal nang ginagawa nila kaya lamang na sila doon. Yung mga dati pong negosyante na, ay lamang po sila sa mga bagong saltang negosyante kagaya namin. Tayo, para po matuto din ng iba, yung iba secret lang yung ano nila eh. Yung mga diskarte na rin, secret lang eh. Tayo dito, binablogs po natin mga kagandang buhay. Salamat po sa pagsama nyo, sa paghugas natin ng isda at pagluluto. Chika-chika. Dahil ito po talagang realidad ng buhay. Pagka gusto mong magnegosyo, kailangan talaga pagdaanan mo yung sobrang hirap. Kung ikaw po'y negosyante na umasinso na hindi mo nadaanan yung sobrang hirap, kudos sa'yo. Congratulations. Kasi hindi mo napagdaanan yung mga ganito. Kami po dito, inaano ko talaga, dinodocument yung aming journey. Para po talaga sa inyo yan, mga kagandang buhay. Para maging reference ninyo, ito pala kahirap. Kaya sa nasabi ko na nga, yung mga dati po na mga negosyante, marami na pong alam. Kaya gusto namin pasukin talaga itong kami maghirap ni kabiyahe. Para yung next generation, mga anak namin, mga apo namin, hindi na mahirapan masyado. Di ba po mga Chinese, nakita ninyo? Pinasa-pasa lang nila yung mga negosyo nila, mga stable na. Bago nila pinasa sa mga anak nila, stable na eh. Kaya tayo, talaga tayong mga magulang, maghirap para sa mga anak natin. Para kagaya po ng mga Chinese, stable na po ang negosyo bago po natin ibigay sa mga anak natin. Ano kayang kaguluhan ang ginagawa ng mga tao ko dito? Oh, may drum na nabili si kabiyahe ito pala yung gagawin nating tangke ng CR. Oh, pinapaliguan na ni GR yung ating mga kalabaw. Wow. Para saya ng ating mga kalabaw ngayon. Oh. Ayan inumin ng kalabaw. May mulasi ba yan? Nagtubo?
Wow, asin sa mulasis. Wow. Buti pa ang kalabaw naliligo. Si GR hindi pa nakapaligo. Oh no! Unya na ang gabi eh. Oh. Wow. Grabe, kabango ng kalabaw. Oh. Ayan mga kagandang buhay, preskong-presko po yung ating kalabaw. Ang dami po nila nakumpay. Oh, nakakain na yung lahat ating kalabaw. Oh. Si Kabiang Roger, oh. Parang seryoso magbigay ng instruction, ah. O dito naman tayo kay Rico. Rico, bakit kulay itim na yung tubig? Ah, tinimplahan po ng mulasis ng tubo para po iinom. Ayaw uminom? Oh, no! O ayaw uminom? Kay Winnie yan. Sige, ipila na doon kay Winnie. Oh, kanino ba yan? Kalabaw? Kay Winnie daw itong kalabaw. Ayaw uminom, ah. Oh, no! Ayan. Ayan, nakatali na yung mga kalabaw na hindi umiinom. Painumin kayo, painumin. Akala nyo, ha? Akala nyo, ligtas na kayo. Ayaw nyo uminom ng kusa. Bibigyan kayo ni Winnie. Para gumaling kayo at sumigla ang katawan nyo. Stress pa rin sa biyahe. Pero ito yung kalabaw ni GR, oh. Lakas kumain ito, buong araw kumain. Sige. Next online na ito. Painumin eh. Winnie. Ito daw si Winnie. Talagang magaling magpainom. O ayaw talaga, oh. Oh. Ayun, nagalit si Winnie. Kasi pag galing daw ng stockyard, ito. Pinainom daw doon sa stockyard itong isang kalabaw na to para lumaki. Oh, no! Ayan. Hanggang ngayon po, mula pagbili po sa stockyard, mahina na talagang kumain at uminom. Oh. Ano eh, nasubrahan ang inom, Wen? Sa stockyard? Oh, ano lang? Mani akong karabaw, wala mausog ng lawas kayo, di mani ko White tiningal. Oh, iba daw kasi pag binili daw sa mga bahay, sabi ni Winnie. Safe sa painom yun, no, Wen? Oh. Normal ang painom. Hindi ginamitan ng hose. Ito siguro ginamitan to ng hose, kaya... Yan. Oh, di. Yan ang sabi ni Winnie. Pinainom nalaga ninyo ng tubig ng abusado ang mga hayop. Diba, Wen? Oh, by Ansel, gid. Abusado, gid ang pagpainom ng tubig. Wow, sarap. May kiktan? Ito na po ang kubo natin, mga kaginambuhay. Naglalagay na po kami ng yero. Yan po yung update po ngayon natin. Time check po natin is 4:30. Yan. Pwede na ba tayo matulog dyan? Udo yan. Hanggang gabi, tapusin nyo yan. Oh, no! Tapusin mo yan, Gerson, hanggang gabi. Oh, may long neck na naman ako, ha. Huwag kayong abusado, ha. Isa lang pinabili kong long neck, naging dalawa. So talaga to si GR na to at saka si si Joseph at saka si Rico. Binigyan ng para sa isang long neck lang, dinagdagan pa ng isang long neck. Oh no! Oh, yan, ligo ulit. Yan. Ang laki ng gastos namin, mga kagandang buhay. Bumili po kami ng hose. Bumili po kami ng imbakan ng tubig. Ayan po, dalawa po yan. Imbak po kami ng tubig dyan para pag humina po ang gripo ay meron po kami nakaimbak na tubig. Siguro malaki pong babayaran natin sa tubig nito. Kasi bawat patak ng tubig ay nakametro po. Oh, nakainom na siya? Di pa? Sinong kasama sa pangungumpay? Dalawa lang kayo? Oh, kumpay. Yan po, oh. Ang galing-galing nag-alaga ni Nalona. Mamaya, pagkatapos mo yan, si GR naman paliguan mo, ha. Para lalong pumugi, mas lalong mababaliw yung mga chicks kay GR.
Wag lang bakla, JR, ha? Oh, tanan na. Wow, ang ulo ko nun nalun, oh, naghihintay, oh. Wow. Mata, basain mo, ilong, mata. Wow. Nakaligo si Kalabaw. Ito, ang dami pang papaliguan ni Nalon, no? Oh, tulong-tulong po kami lahat. Si Winnie naman po nagpapainom dito sa mga ayaw uminom. Ayan. Mangumpay na ito si Rico, mangumpay na. Oh. Yan po, nakalibot po ang mga Kalabaw. Hanggang gabi po daw po nila pakakainin at paiinumin dahil meron na po kaming ilaw dito. Ilaw na. So, ayan po yung aming Poso Negro. Ayan. Yung Poso Negro namin, ililibing po namin yung 2 drum doon. Ayun lang, yung 2 drum. Alagay po natin. Alam nyo mga kagandang buhay, ito lamang po, 30 mil na po ang materialis dito. Yan po yung gastos namin, 30 mil na. Hindi po biro ang magpagawa po ng kubo, kahit simple lang na kubo. Diyos ko po.